Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ikalawang Misa de Gallio, salamat sa Diyos, narito ka. Salamat sa Diyos at patuloy tayong nagsisikap na makatupad sa ating pangako, sisikapin na makakumpleto ng simbang gabi, dala-dala ang mga personal na kahilingan at panalangin sa Diyos. Ang ikalawang Misa de Gallio ay tumutukoy sa kahalagahan ng pamilya. Kaya nga sa ating ebanghelyo narinig natin kung papaanong ang ating Panginoong Hesus na nagkatawang tao ay pumasok sa kwento ng pamilya at meron siyang matatawag na lahi o angkan na pinagmulan. At narinig natin na ang kanyang mga ninuno ay binubuo ng mga taong kilala, mararangal, mga hari, mga dapat at pwede naman ipagmalaki. Pero mukhang meron ding mga kamag-anak si Jesus na mga hindi yata pwedeng ipagmalaki. Yung tipong kapag alam mo na kamag-anak mo itong taong ito, mas pipiliin mo na lang ang manahimik. Na para bang ayaw mo ma-identify sa taong iyon kasi nakakahiya. Para bang hindi dapat ipagmalaki. Meron din naman makasalanan, kilalang makasalanan. At sa panahon ng ating Panginoon, kapag ikaw ay isang tao na kilalang makasalanan, para bang ang tingin sa iyo'y isinumpa. Walang kakalinga, walang tutulong, walang magmamalasakit sa iyo kasi masama ka. O kaya naman, ikaw ay pinabayaan at kinalimutan ng Diyos. Kaya para hindi kami mahawa sa sumpa sa iyo, hindi kami makikisama sa iyo. So dito sa buong angkan na ito, umikot ang mundo ng ating Panginoon. Binubuo ng mabubuti at masasamang tao, mga pwedeng ipagmalaki at hindi pwedeng ipagmalaki. Mararangal at matataas na tao, mga simple at walang sinasabi sa buhay. Pero dito sa angkan na ito, pinili, ninais ng Diyos na maisilang ang kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak. Ano kaya ang magandang pagnilayan dito sa bahaging ito ng Ebanghelyo? Di ba kung ikaw ay pipili ng kung saan pwedeng maipanganak ang iyong nag-iisang pinakamamahal na anak, di ba mas pipiliin mo yung magandang lahi, yung mabuting pamilya, yung may sinasabi sa buhay? Kaya nga di ba kapag ang papipiliin kung sino ang mapapangasawa ng kanilang mga anak ay ang mga magulang, kung minsan ang sinasabi ng mga magulang o sinasabi na rin ng mga ikakasal o naghahanap ng mapapangasawa, bakit ako pipili ng mahirap? Mahirap na nga kami. Siyempre ang pipiliin ko yung may kaya, yung maganda ang buhay para gaganda ang buhay namin. Sawa na ako sa pagiging mahirap. Ayoko na ng mahirap.
Gusto ko naman magandang buhay. Pero ang Diyos, iba. Kahit mahirap, kahit makasalanan, kahit simple, naging bahagi ng kanyang angkan. Ibig sabihin, hindi hadlang, hindi sagabal ang kasalanan, ang kahirapan, ang kababaan para hindi mangyari ang magandang plano ng Diyos sa tao. At iyon yung magandang pagnilayan natin. Bagamat may mga makasalanan at hindi pwedeng ipagmalaki sa kamag-anak ni Jesus na Panginoon, hindi sinabi ng Diyos, ay hindi ko dyan hahayaang maisilang ang aking anak. Hindi tinitignan ng Diyos kung ano ang sitwasyon ng tao. Hindi sinasabi ng Diyos, ayoko sa pamilyang yan, makasalanan yan, masamang pamilya yan, hindi mabuting pamilya yan. Para sa Diyos, mabuti o masama, makasalanan o hindi, may pagkakataon din. At dapat tayong matuwa, di ba? Dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Kasi kung iisa-isahin natin ang kwento ng ating mga pamilya, hindi naman tayo nalalayo sa pamilyang ito, di ba? Kapag maggagawa tayo ng tinatawag na family tree, makikita natin doon, may mga kamag-anak pala tayong, kamag-anak natin yan. Baka naman hindi. Hindi, kamag-anak mo talaga. Kahit balik-balikan natin, talagang kamag-anak mo, talagang kamag-anak natin. Tatahimik na lang, di ba? Okay. Pero kung tutuusin, hindi natin gusto na maging kabahagi ng ating pamilya. Pero iba ang Diyos. Hindi hahayaan ng Diyos na maging malaking hadlang ang kung sino man ang taong ito para hindi matuloy ang kanyang magandang plano. Para sa Diyos, mas mangingibabaw ang kanyang kagandahang loob kaysa kasalanan ng tao. Kaya may malaking pag-asa tayo na mapabilang sa pamilya ng Diyos. Na bagamat tayo ay makasalanan, na bagamat paulit-ulit tayong nagkakasala, may malaking pag-asa tayo na makarating doon sa tahanan sa langit. Sapagkat sa binyag pa lang, inangkin na tayo ng Diyos bilang kanyang ampong anak. Kaya nagtatawagan tayo ng magkakapatid, di ba? Ate, kuya, at sa ating pananalangin, tinatawag natin ng Diyos bilang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Di ba dapat tayong matuwa sapagkat kabilang tayo sa pamilyang ito ng Diyos na kahit hindi tayo karapat-dapat, na kahit makasalanan tayo, na kahit na tayo pa yung pinakamasamang tao, ang sinasabi ng ating Ama, may pag-asa ka pa. Hindi pa ako sumusuko sa iyo. Alam ko
magbabago ka pa. Alam ko, may malaki ka pang pagkakataon para baguhin ang iyong sarili. Iyan ang pamilya ng Diyos na kinabibilangan natin. Kaya nga, kung anong klase man ang pamilya na mayroon tayo, huwag tayong malungkot, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen? Kahapon, isang dating nagtatrabaho sa simbahan ang nag-message. Siguro mga 10 years na hindi kami nagkakaroon ng communication. Pero kahapon nag-message at sinubukan kong mag-reply. At doon sa message, sinabi niya, nitong August, namatay na raw ang kanyang tatay. Sabi ko naman, ako rin, noong August 1, namatay naman ang nanay ko. At sabi niya, wala na siyang nanay, wala na siyang tatay. At sabi ko rin, ako rin, wala na rin akong tatay, wala na rin akong nanay. Ano ba yung pakiramdam ng pamilyang tinatawag pero wala na ang nanay, ang tatay, o hindi kompleto ang pamilyang tinatawag? Sabi niya, nalulungkot siya hanggang ngayon kasi hindi man lamang niya na iparamdam sa kanyang mga magulang ang balik ng pasasalamat dahil sa kung papaano siya tinulungan at inaruga ng kanyang mga magulang. Sabi ko na lang, mas magiging masaya ang mga magulang mo doon sa kabilang buhay kung makikita ka nilang masaya at nagsisikap na magpakabuti. At iyan naman ang kailangan, di ba? Bakit mo sisirain ang buhay mo dahil lamang sa sitwasyon na mayroon ka sa pamilya mo? Bakit nagpapabaya ka sa sarili mo o sa pag-aaral mo o sa buhay mo dahil lang hindi maganda ang sitwasyon sa pamilya? Kung babalikan natin ang pamilya ng ating Panginoon, hindi rin maganda. Pero mas nangibabaw ang kabutihan, ang kagandahang loob ng Diyos. May malaking pag-asa pa tayo na maging masaya, na maging buo. Wala man ang ibang miyembro ng pamilya, pwede namang punan ng ibang miyembro ng pamilya, di ba? Wala nang magulang, nandyan ang mga kamag-anak, ang mga kapatid. Kung walang kamag-anak, nandyan ang mabubuting mga kaibigan na kung minsan mas kamag-anak pa ngang ituring. Kaya ito ang Pasko, pagpapahalaga sa pamilya, pagbibigay importansya sa malaking pamilya ng Diyos.
Kaya itong angkan na ito ng ating Panginoon ay ang katotohanan ng pamilya na kinabibilangan natin. Kaya sa kabila ng lahat, anuman ang sitwasyon natin sa pamilya na mayroon tayo ngayon, salamat pa rin sa Diyos. Matuto tayo sa halimbawa ng ating mga kamag-anak. Sabi nga, di ba, pulutin ang mabubuti at magaganda na makatutulong sa atin at huwag nang tularan, huwag nang gayahin pa ang kung anong hindi maganda na makasisira sa atin. Kaya walang sisihan kung ano man ang buhay na mangyari sa atin. Ganito ang pamilya ko, hindi ko sisisihin ang mga magulang ko o ang mga kamag-anak ko o ang mga kapatid ko o ang sarili ko. Sabi nga, kung saan ka nandoroon ngayon, diyan ka tumayo. Hingin mo yung tulong at biyaya ng Diyos para makapamuhay ayon sa Kanyang inaasahan sa atin. Amen.